Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ikalimang araw ng Hunyo taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5, narito na mga frontline na balita. Isang police major at 3 pang pulis arestado dahil sa umunay pangingidnap sa 4 na dayuhan sa Pasay City. Mga pulis, posible raw parte ng sindikato ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos. Illegal na pogo hub sa Porac, Pampanga, sinalakay kasunod ng mga reklamong human trafficking. Higit 100 dayuhan at mga Pilipino inaresto. Senator Risa Ontiveros nanawagang tuluyan ng policy ng mga pogo dahil sa umunay banta sa pambansang seguridad. Senator Risa Ontiveros, mas kumpiyansa raw na magiging matibay ang mga kasong posibleng isampa laban sa suspendidong Bamban Mayor na si Alice Go. Kasunod yan ng executive session kaugnay sa alkalde at sa ni-raid na pogo hub sa Bamban. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin sumipa sa 3.9% nitong Mayo. Pagbuga ng sulfur dioxide o asupre ng Bulkang Kanlaon sa Negros Oriental, sinabayan na rin ng pagbaba ng lahar. Ang latest sa bulkan, ihahatid live! Mga residente at pulis sa Cagayan de Oro City nagkasakitan sa gitna ng demolisyon sa higit 200 bahay. Sa Naga City sa Cebu, liga ng basketball na uwi sa rambulan. Magnanakaw sa Santa Cruz, Maynila, kinuyog at binugbog ng mga umunay na biktima niya. Sospek, itinanggi ang mga paratang pero inaming bumabatak siya ng illegal na droga. K-pop girl group na Red Velvet may comeback naman ngayong buwan. Arestado ang 4 na pulis dahil sa umano'y kidnap for ransom o pagdukot ng 4 na dayuhan sa Pasay City. Isa sa mga inaresto, police major pa. Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, posibleng parte ng sindikato ang mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa kuhang ito ng CCTV, pasado hating gabi noong June 2, makikita ang pagharang ng police motorcycle na yan sa isang itim na sedan sa Taft Avenue sa Pasay. Nang tumabi sa gilid ng kalsada ang nasitang kotse, huminto sa likuran nito ang nakasunod na puting van. Kita na tila nag-usap pa ang traffic police at ang driver ng sedan. Maya-maya pa, ilang lalaki na ang bumaba mula sa van. Pinalibutan nila ang sedan at pinagbubuksan ng mga pinto nito. Tila nanonood lang ang rider na police at sa katuluyang umalis. Sa palitan namang pinababa ang mga sakyan ng sedan na napag-alamang 3 Chinese at 1 Malaysian. Puwersahang naipasok sa puting van ang Malaysian at 1 Chinese. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita kung paanong nagpupumiglas ang ilang biktima kung saan 2 ang maswerteng nakatakas. Ang pangyayaring ito hindi pala lehitimong operasyon kundi kaso ng kidnap for ransom, sangkot ang ilang pulis. Yung modus nila is meron lang yung i-inform doon sa mga kasamahan na pulis na merong i-operate, ipa-plug down lang yung sasakyan. Usual target nila is foreign national. Umabot sa 2.5 million pesos ang ibinayad na ransom kaya nakalaya kinabukasan ang dinukot na Malaysian at Chinese. Ang 2 naman nilang kasama na nakatakas nakapagsumbong sa mga otoridad kaya natukoy at naaresto ang 4 na sangkot na pulis. Kanina, iniharap sila sa media. 3 sa kanila ang may ranggong sergeant at ang pinakamataas ay 1 police major. Biro mo ginamit yung mga motor pa ng gobyerno. Isipin mo yun. Ganong ka-blatant itong mga taong ito. It's a syndicate dahil tignan mo, more than 2 or 3 who group themselves for a common illegal purpose. 2.5 million is isang malaking pera and not only 2.5 million ang nakulimbat nila in the past. Alam nyo yung pera tempting eh. So gustong gustong magkaroon ng easy money. Si PNP Chief Police General Romel Marbil, dismayado sa mga kabaro. You destroyed yung buhay nyo and you destroyed yung tiwala ng mga tao sa pulis natin. Lahat ng pulis na involved, wala na tayong patawad at hindi po talaga tayo magpapatawad. And we will make sure that itong mga tao, they will die in prison.
Sa ngayon, iniimbestigahan pa kung may kaugnayan ang mga arestadong pulis sa iba pang mga napaulat na kidnap for ransom. Magsasagawa rin ng follow-up operation dahil may 10 pang civilian suspects na pinaghahanap. Mahaharap ang 4 na pulis sa reklamong kidnapping, robbery at serious illegal detention. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Halos 200 dayuhan at Pilipino nasagip naman sa Pogo Hub raid sa Porac, Pampanga. Ang ilan sa kanila, dinukot at kinulong doon. Meron din mga nakaranas ng torture at pinagsayaw na nakahubad. Live mula sa Porac, Pampanga, nasa front na yung balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong update dyan? Jiggy, ongoing pa rin yung rescue operations dito sa nadiskubring Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sinugod dito ng mga otoridad at patuloy na naghahanap ng mga ebidensya lalo't may mga nangyayari raw na torture sa mga dinudukot dito. Meron na nga ring isang namatay. Sa kuha ng amateur video mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK kagabi, makikita ang isa-isang pagpapapila sa mga foreign nationals. Nagtakbuhan daw mga ito ng sumugod ang mga otoridad dito sa Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga. Ang naturang lugar na aabot sa 10 hektarya, sinasabing isa raw illegal na Pogo Hub na sangkot umano sa mga reklamo ng human at sex trafficking maging ng torture. Sinasabing triple ito ng laki nito kumpara sa naunang ni-raid ng Pogo Hub sa Bambantarlac. Umabot na sa 158 na dayuhan na karamihan ay Chinese at 36 na Pilipino ang nasagip. Kwento ng isa sa mga dayuhan, kinidnap daw siya noong Abril. Magbabakasyon lang daw ang biktima sa Boracay pero pagdating sa NAIA ay nawala ang kanyang wallet. Isang kapwa Chinese ang nag-alok ng tulong pero dinala siya nito sa Pampanga at ikinulong ng mahigit 1 buwan. Walang makalabas ng compound lalo't hinarangan daw ng kahoy ang pintuan. Nagkasa ng operasyon ng PAOK nang makatanggap sila ng mga torture videos. Isa raw sa mga dayuhang nasa video ang namatay at agad pinakremate. Bukod dyan, meron din daw video ng babaeng pinasasayaw ng nakahubad para ibugaw. Git na abogado ng may-ari ng lupa, hindi nila alam na may nangyayari na palang Pogo operation sa lugar. Matagal na rin daw nilang pinapalayas dito ang kumpanya dahil hindi sumusunod sa kontrata. Patuloy ang iniimbestigahan lalo't nung nakarang taon pala ay ni-raid na rin ang naturang Pogo Hub. Kasama sa pagsisiyasat ay kung may pananagutan ba ang lokal na pamahalaan. We'll have to check on the involvement of the LGU kung meron mang kapabayaan o wala. They're the first eyes and ears of the government. Sila pang unang mata at tenga ng gobyerno. So kung may mga nangyayaring ganito sa kanilang mga bakuran, it's up to the DILG to investigate them. Jiggy, sa ngayon, bantay sarado pa rin ng mga otoridad itong paligid ng compound. Kahit may bitbit na search warrant, hindi pa rin nila mapasok itong naturang area dahil nga wala naman daw magre-receive o tatanggap nga nito. Tingin nila, may mga tao pa sa loob nitong compound. At sa ngayon, inintay na lamang nila na may lumabas o tumakas mula sa lugar. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sa Pampanga pa rin, milyong-milyong pisong halaga ng shabu at mga cellphone na ginagamit umano sa Pogo operation ang nasabat sa Angeles City. Nasa 500 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos ang nakuha ng PIDEA sa buy-bust operation. Nahuli naman ang 3 Chinese na sina Liao Hong Tao, Wan Li at Li Go. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, sangkot ang mga suspect sa pagbibigay ng iligal na droga sa mga Pogo worker. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. 37 Chinese naman ang inaresto mula sa isang subdibisyon sa Parañaque dahil sa iligal na pagpapatakbo ng mga negosyo. Ayon sa Bureau of Immigration, ilan sa kanilang negosyo ang food retail, grocery store at restaurant. Wala raw na ipakita mga kaukulang papeles ang mga Chinese na nagpapatunay na lehitimo ang kanilang negosyo. Bago pinasok ang subdibisyon, nakatanggap ng sumbong ang BI na may mga dayuhan na iligal na nagtatrabaho sa lugar. Dinala sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang mga inarestong Chinese at posible silang ma-deport. Nauwi sa gulong demolisyon ng nasa 200 bahay sa Cagayan de Oro City. Ang mga residente nagmatigas at nanindigang may karapatan sila sa lupa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Puwersahang sinira ng mga armadong pulis ang gate ng compound na yan sa barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City kaninang tanghali. Kasama ng mga pulis ang demolition team naggigiba sa mga bahay at tindahang iligal umanong itinayo sa lugar.
Walang nagawa ang ilang residente kundi sumigaw at magmakaawang huwag ituloy ang demolisyon. Gaya na lang ng babaeng ito na may hawak pang mga dokumentong nagpapatunay raw na may karapatan sila sa lupa. Sa kabila niyan, itinuloy pa rin ang demolisyon. Langkat na sa scene. Plywood, manday na ka. Kahapon pa talaga ikinasa ang paggiba sa mga bahay at tindahan. Itinigil lang dahil ng kabalyahan. Nagkabatuhan. At dahil sa pagmamakaawa ng mga residente. Isang pulis at ilang residente ang nasugatan sa gulo. Naulit yan kanina at isang lalaking namato ang inaresto. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 200 at 9 na pamilya ang apektado ng demolisyon. Giit ng ilang residente, hindi sila pumapayag na umalis dahil wala namang relocation plan. Giit ng Cagayan de Oro City Police, legal ang demolisyon alinsunod sa utos ng korte. May order kasi galing sa court yung red on demolition, kaya nag-request po yung sheriff na i-implement. So, sinamahan po ng Cagayan de Oro City Police Office. 30 bahay ang hindi pa ginigiba ngayon dahil sumasailalim pa sa pagdinig sa korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Basag ang ulo at may sugat sa leeg at mukha ang bangkay ng isang matandang lalaking palutang-lutang sa ilog sa Barili, Cebu. Ayon sa apo ng biktima, nahulog ang kanyang lolo pero duda dyan ang pamilya ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sige lang, day. Bahala na, day. Mamatay yan na, day. Makasata, day. Please lang, day. Bahala na, day. Nagkurog na ko, day. Dali, day. Tabanga, day. Tabanga, day, please. Day, tabanga, day. Dali, in town, day. Panay ang sigaw ng babae na kumukuha sa videong ito nang makita ang kanyang tsuhi na palutang-lutang sa ilog sa bayan ng Barili, Cebu nitong Biyernes. Luwi, kay Stiyo, day. Sige lang, day. Ang kabaw niya, day, asa. Habang ang babaeng ito dahan-dahang inahon ng katawan ng kanyang lolo. Ang lalaki sa video si Bonifacio Jagro Sr., 59 years old, magsasaka. Kwento ng kanyang apo na sa ilog silang mag-ina na makitang papunta kanyang lolo para paliguan ng kalabaw. Pero habang naglalakad, nataliso daw ito. Di na ako kaibaw nga hubog siya. Binangga siya ng kalabaw. Tinamaan siya. Sumabit yung kalabaw niya sa bato tapos doon na siya nahila. Agad daw silang sumaklolo. Ayon sa mag-ina, nakapagsalita pa si Bonifacio nang maiahon sa ilog. Humingi raw ito ng tawad sa kanyang asawa dahil sa kalasingan. Duda naman dyan ang asawa at anak ni Bonifacio. Nang ma-recover kasi ang katawan nito, may malaking sugat daw sa leeg at mukha si Bonifacio. Basag rin daw ang ulo. Siya gibinuangan kasi. Hindi ko sa ingon nga nahulog lang siya. Nabirason ko. Sakit kayo pa ng duman. Sinahita mo sa mga mahal. Pero giit naman ang pamangkin ni Bonifacio na kumuha ng video. Wala mang taong nakasunod sa kanya para pumatay sa kanya. Wala man. Ayon naman sa Barili Police Station, nakatakdang i-autopsy ang bangkay bukas para malaman kung ano ba talaga ang ikinamatay nito. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Sugatan ng isang notorious umano magnanakaw matapos kuyugin ng kanyang mga biktima sa Maynila. Todo tanggi naman ng sospek sa aligasyon kahit nasa pool na sa CCTV ang isa niyang pagnanakaw. Nasa Frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Aakalain mong may-ari ng bahay ang lalaking ito sa Santa Cruz, Maynila noong Biyernes. Pero isa pala siyang magnanakaw. Ibinulsa niya ang 2 cellphone at kinuha ang isang laptop sa loob ng bahay saka sumibat. Agad naman nagsumbong ang ninakawan nang madiskubre ang pagtangay sa kanyang mga gamit. Sa tulong ng CCTV, agad na natukoy ang suspect. Nabawi ang laptop at ang 2 cellphone ng biktima. Napag-alaman namang hindi na pala ito ang unang beses na nasangkot sa nakawan ng suspect. Itong suspect natin na ito ay may mga previous case na rin na involved siya at may miyembro ito ng Bahala na Gang. Marami ng reklamo yan, lalo na yung mga salise, mga bisikleta,
kung ano yung mga nakukuha niyan. Kaya talagang inantabayanan na rin yan dito sa area namin. May mga sugat ang nakakulong na suspect. Nang mabalitaan kasing naaresto siya, sumugod ang mga dati niyang nabiktima at kinuyog ang suspect. Baka rin sa galit na lang ng mga nasa paligid na tao. Siyempre, marami nang nananakawan dito sa area namin. Hindi na natin mapipigil yun sa galit nila. Pero kahit nabisto na dahil sa kuha ng CCTV, itinanggi pa rin ng suspect ang alegasyon. Sir, totoo po ba na kayo daw po yung nagnakaw ng laptop tsaka ng 2 cellphone, sir? Hindi naman po talaga ako, sir. Pinalo nga po nila ako. Oo. Tsaka po yan. Biligbog po nila ako. Umami naman ang suspect sa paggamit ng iligal na droga. Maharap siya sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Kambyo tayo sa ibang balita, nalilito na ang ilang jeepney drivers at operators na hindi nagpa-consolidate dahil sa umano'y kasunduan na bibigyan sila ng 1 taong palugit para mamasada. May nilinaw naman ang Department of Transportation tungkol dyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Magkaiba ng pagkakaintindi ang Transport Group na Manibela at ang Department of Transportation tungkol sa panguhuli sa mga jeepney driver na namamasada kahit hindi naman nagpa-consolidate. Sabi ng Manibela, napagkasunduan sa pagdinig sa Kamara noong May 21 na bibigyan pa ng 1 taong palugit ang mga hindi sumali sa kooperatiba. Pero ayon sa DOTR, wala namang ganyang kasunduan. Hiling natin sa LTFRB na kung ano yung napagkasunduan doon sa Kongreso na tayo ay makakabiyahe pa ng 1 taon. Sana tumupad sila. Buong hearing I was present. There was never a commitment. How can we commit wherein tapos na yung consolidation? Ano ba talaga ang totoo? Para magkaalaman, pakinggan nga natin ulit ang napag-usapan sa pagdinig noon ng House Committee on Transportation. Sabi ko kay DOTR, karalin nyo. Baka pwede naman yung ayaw talaga. Yung mga hardliner, payagan na natin. We appreciate po yung statement ni Congressman Garcia. Definitely po, any suggestion from this chamber po, always accepted. Talagang pinakikinggan po. Malinaw na suggestion pa lang ang pinag-usapan sa pagdinig noon. Kasunod niyan, nilinaw pa ulit ng LTFRB na pag-aaralan nila ang pagbibigay ng 1 taong provisional authority para makapamasada pa rin ang mga unconsolidated jeepney. Kumambyo naman kanina ang Manibela. Umaasa raw silang pagbibigyan ng LTFRB ang suggestion ng mambabatas. Pero ngayon pa lang, hindi na sang-ayon dyan ang mga operator na sumali sa kooperatiba. Unfair daw kung pagbibigyan na naman ang mga ayaw sumunod. Hindi fair kasi matagal na kami nagantay na fully modernized na tayo eh. Kung iurong pa ito, ano na ang patutunguhan ng ating public transport. So mag-move on na tayo kasi that's the way it is. Muli namang giniit ng Manibela na hindi sila tutol sa PUV modernization. Hindi lang daw sila sang-ayon sa consolidation ng mga driver at operator na pumapatay sa mga maliliit na jeepney owner. Tutol din ang grupo na bumili ng mga klase ng jeepney na pinili ng DOTR para sa programa. Sa ngayon ay nagdadagdag na ang DOTR ng mga accredited manufacturers ng mga modern PUV. Sinisiguro na rin daw ng mga ahensya ng pamahalaan na may sapat na supply ng mura at dekalidad na pyesa ng sasakyan. Samantala, nangihikayat ng foreign investors sa Department of Trade and Industry para mapalago ang manufacturing ng automotive spare parts sa bansa. Sa ganyang paraan, mapapababa ang presyo ng modern jeepney. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Muli na namang bumilis ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa. Ilan sa mga tinuturong dahilan ang pagsipa ng presyo ng kuryente at petrolyo. Nasa Frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Sa ika-4 na sunod na buwan, bumilis na naman ang taas presyo ng mga bilihin at serbisyo. Naitala ang inflation sa 3.9% noong Mayo, bahagyang mas mataas ng Abril. Yan na ang pinakamataas simula November 2023. Bukod sa produktong petrolyo, malaki rin ang ambag dyan ng pagsipa ng presyo ng kuryente. Matatanda ang numipis ang supply nitong mga nakaraang linggo dahilan para ideklara ang yellow at red alert. That's possible because, of course, if you have higher demand compared to supply, that would trigger some adjustments in the prices upward. Pero may isa pang nagtulak pataas ng inflation, ang presyo ng luya. Dito sa Metro Manila, dumoble ang presyo niyan mula nung nakaraang buwan at umaabot na ng halos 300 pesos kada kilo. Kaya mabenta ang tingi-tingi na nagsisimula sa 5 piso lang. Ngayon, nasisira kasi napasira yung forma, pinuputol-putol eh. Higing chap-chap luya.
para mapagbigyan lang yung bibili. Ayon sa Department of Agriculture, karaniwang mataas ang presyo kapag tag-ulan lalo't tapos na ang anihan. Sa ngayon, di matiyak ng Philippine Statistics Authority kung magtutuloy-tuloy ang pagbilis ng taas presyo sa mga bilihin. Isa sa binabantayan ng Philippine Statistics Authority ang galaw ng presyo ng bigas. Malaki kasi ang epekto nito kapag tumaas ang presyo, lalo't kalahati ang ambag nito sa kabuuang inflation. Kaya tiwala silang makakatulong daw ang pagpapababa ng taripa para lalong bumaba ang presyo ng bigas. Sa taya ng ahensya, nasa 6 to 7 pesos ang pwedeng ibaba ng presyo ng bigas. Oras na maibaba na sa 15% ang taripa mula sa kasalukuyang 35%. Tinataya ng Department of Agriculture na posibleng maramdaman na sa susunod na buwan ang pagbaba ng presyo. Naglalaro ngayon hanggang 55 pesos ang presyo ng bigas. Ang National Economic and Development Authority naman sinabing nakatakdang ipatupad sa buong bansa ang food stamp program sa Hulyo. Yan ay para makatulong sa mahihirap na maibsan ang taas presyo ng pagkain. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan kanina sa 58 pesos and 78 centavos kada dolyar. Mas mataas ng 7 sentimos kumpara sa 58 pesos and 71 centavos kahapon. Ito na ang ikatlong magkasunod na araw na lalong humina ang performance ng piso. Kasabayan ng paglabas ng datos ng inflation sa bansa na mas bumilis ng bahagya noong Mayo. Dahil dyan, ito na rin ang pinakamahinang palitan ng piso kontra dolyar sa nakalipas na 19 na buwan. Pantay panahon naman, biglang bumuhos kanina malakas na ulan sa Metro Manila. Sa Las Piñas, nalubog sa gutter deep na baha ang ilang kalsada. Dahil dyan, naging mabagal ang usad ng mga sasakyan. May ilang mga batang naligo sa ulan at lumusong sa baha. Nagpabigat naman sa trapiko ang mga binaang intersection sa ilang bahagi ng North Fairview. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang kalsada sa Pasay. Sa kuwang ito naman mula Pasig halos mag-zero visibility dahil sa lakas ng ulan. Hanging habagat ang nagpaulan ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy ang pag-ulan ngayong gabi. Kabilang sa mga lugar na posibleng ulanin ang Metro Manila, Ilocos, Cordillera, Zambales, Bataan at Tarlac. Posible rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa Pampanga, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Susunod, bukod sa ashfall at amoy ng asupre, mga residente malapit sa Bulkang Canlaon, binulabog din ng flash flood. Senator Risa Ontiveros nanawagang tuluyan ng iban ang mga pogo dahil sa umano'y banta sa pambansang seguridad. Pagbibigay ng graduation gift na magarbo o gawa sa pera, binatikos ng grupo ng mga guro at magulang. At anak ng kongresista sa Amerika na huling nagpapakyut sa kamera habang nagtatalumpati ang ama. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kinansela ng Department of Migrant Workers ang lisensya ng isang agency matapos reklamo dahil sa hindi pagpapasahod ng dandaang Pilipinong marino. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Folencio.
Hindi sumipot kaninang mga opisyal ng Buwantala Manning Agency sa Department of Migrant Workers matapos ireklamo ng mahigit 200 Pilipinong marino. Kahapon, dumulog sila sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. 8 buwan daw kasi silang hindi pinasahod ng tama ng agency sa pagtatrabaho nila bilang mangingisda sa Indian Ocean. On time naman daw binibigay ng China-based ng barko ang pasahod ng mga Pinoy na marino sa agency pero hindi nila ito natatanggap. Kulang po ang sweldo, sir. Yung iba kulang. Yung iba po, sir, talagang walang nakuha. Zero. Hindi po namin alam na ganun po yung nangyayari dito sa Pilipinas. Bukod sa hindi pagpapasahod, inirereklamo rin nila ang hindi maayos na pagkain. At kung minsay, expired pa. Dahil sa reklamo ng mga seafarer, kinansela na ng DMW ang lisensya ng Buwantala. Hindi na rin sila pinapayagang magproseso ng Overseas Employment Certificate dahil sa pagkakasuspinde ng kanilang lisensya. Bukod sa recruitment violation, pinag-aaralan na ng ahensya ang pagsasampa ng kasong human trafficking laban sa ahensya. Pina-spot inspection natin sila ngayon. Ang ating intention there to look for more violations para may grounds tayo. Kinuhanan na natin ng statements for the filing of the appropriate recruitment violation case and or criminal case for human trafficking. Umabot na raw sa higit 100 ng formal na reklamong inihain sa DMW laban sa agency. Matatanggap na raw ng mga nagre-reklamong marino ang financial assistance na tig 30,000 pesos mula sa DMW. Nangako rin ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na magbibigay ng tig 20,000 pesos sa distressed seafarers sa ilalim ng Balik Manggagawa program. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nauwi sa rambulan ang Liga ng Basketball sa Naga City, Cebu. Pati ang ilang nanonood nakisuntok din. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Kuha ang video na ito sa isang liga sa Inansyong Activity Center sa Naga City sa Cebu nitong linggo. Kitang binigwasan na naka-jersey number 13 ang kalabang nakasuot ng jersey number 23. Rumesbak naman ang mga kasama ng binigwasang player. Nagpatuloy ang gulo. Kahit ang referee walang nagawa. Lumala pang rambulan ng dalawang kupunan hanggang sa makisali na rin ang mga nanonood. Nagpalitan sila ng mga suntok sa gitna ng basketball court. Humupa ang tensyon ng mamagitan ng mga pulis sa lugar. Ayon sa mga otoridad, dikit ang laban ng dalawang team at patapos na ang laro nang magkainitan sila. 1 minute, biglang nagfoul tapos siko. Parang na-misinterpret ng mga player na sobra na yata sa physical. Kaya doon nag-start yung rambulan, sir. Ipinagpatuloy pa rin ang laro nang humupa ang rambulan. Pero pagkatapos, dinala sa presinto ang mga nagsuntukan. Nagkaarigluwa naman ang magkabilang panig. Pero plano raw lang Sangguniang Kabataan Federation ng Naga na panugutin pa rin ang mga sangkot sa gulo. Sinuspindi rin ang torneo na hanggang sa Agosto pa sana. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Ipinagutos si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng legal department sa loob ng Philippine National Police na magbibigay ng libreng legal aid sa mga pulis. Isa yan sa mga natalakay sa PNP Command Conference kasama ang Pangulo kahapon. Ayon kay Interior Secretary Benor Abalos, mayroon kasi mga pulis na nakatalaga sa pagsugpo ng illegal na droga pero nadadali sa technicality kapag inireklamo. Gagastos ka sariling pera mo sa abogado, kinakabahan ka pa, suspended ka pa, pending investigation, ayaw mo nang ma-assign pa sa drugs. Ayaw mo na. At nangyayari yan. So, iniisip ni Chief na magkaroon talaga ng isang office that will give free legal aid to deserving, to deserving policemen. Tiniyak din ni Abalos na walang mawawalan ng trabaho sa PNP dahil sa planong right-sizing sa ahensya. Sa ilalim nito, aalamin kung may redundancy o may nauulit na trabaho sa bawat departamento ng PNP. Kung meron man, giit ni Abalos, i-reassign lang ang mga tauhan sa ibang tungkulin. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Miyerkules. Over the Moon ang mga 18 dahil ang latest song na Moonlight ng P-pop supergroup na SB19 umakyat na sa mahigit 3 million ang views. Labas ang kanilang pagtatag album noong 2023. Naging matagumpay na world tour din ang pagtatag na natapos lang noong nakaraang buwan. Ngayon, inaabangan naman ang release ng docu ng kanilang naging world tour sa August. Congratulations, SB19!
Eto pa nga, good news po para sa mga Rebel Loves. Dahil ang K-pop girl group na Red Velvet, confirmed na ang comeback ngayong buwan. Ayon yan mismo sa kanilang label na SM Entertainment. Sa kanilang anunsyo, sa katapusan ng June nakaschedule ang release ng kanilang bagong mini album. Huling naglabas ng album ang Red Velvet, 7 buwan na ang nakararaan sa kanilang Chill Kill. Ang comeback announcement na ito, inilabas ng SM matapos maglabas ng frustration online. Si Red Velvet member Joy dahil sa kakulangan sa pag-aanunsyo ng kanilang pagbabalik music scene. Eto pa, rampa naman tayo sa pageant scene dahil ang ating Miss Charm Philippines 2024 na si Krishna Gravides, sinuko na ang corona. Inanunsyo niya yan sa kanyang Instagram. Kasunod po nito, nagpasalamat si Krishna sa lahat ng sumuporta sa kanya, lalo na sa Miss Universe Philippines at Miss Charm Philippines. All out naman ang suporta sa kanya ng kanyang fellow queens, tulad na lang ni Miss Universe 2023 Top 10 finalist Michelle D at Miss Supranational 2023 runner-up Pauline Amelinx. Sa kabila po nito, lalaban naman si Krishna sa upcoming Miss World Philippines 2024. Susunod, sabay sa pag-alburuto ng Bulkang Kanlaon, mga residente malapit sa bulkan, pineperwisyo na rin ng flash flood. Demand para sa mga Pinoy nurse sa ibang bansa lalong tumaas. At Pilipinas, lumalabas na global hotspot pagdating sa online sexual abuse ng mga bata base sa isang pag-aaral. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May babala si Interior Secretary Benhur Abalos sa mga opisyal ng barangay na hindi iuulat ang mga kaso ng online child sexual abuse sa kanilang lugar. Sa harap yan ng isang pag-aaral na nagsasabing global hotspot ang Pilipinas pagdating sa mga ganitong krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kung sino man ang makikipag-settle dito, I will make sure makukulong din kayo. I will make sure of that. Ito ang babala ni Interior Secretary Benhur Abalos sa lahat ng opisyal ng barangay na papayag ayusin sa kanilang level ang mga reklamo tungkol sa online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Ito yung pagsasamantala sa mga bata sa internet, partikular ang pagbebenta ng mga malalaswang larawan o video ng mga bata na ang karaniwang kliyente ay mga banyaga. Aniya, oras na makarating ang kaso ng exploitation sa barangay, isulat lang daw ito sa kanilang logbook at agad na ipasa sa law enforcement agencies gaya ng pulis. May mga kaso kasi na mismong mga magulang o pamilya ng mga bata ang kumukuha ng live video sa kanilang anak. Why shouldn't it be settled in their level? Because hindi na nakakarating yung OSAI complaint sa law enforcement agency. There's no justice that is brought to the child victim survivor, and the perpetrator could still be in the community, potentially victimizing other children. Sabi ng Department of Justice, ang hindi pagsunod ng barangay official sa utos na ito ay paglabag sa Republic Act 11930 o Anti-OSAIC Act. Partikular ang Section 4E o yung pagbibigay permiso o pag-impluwensya sa isang bata na gumawa ng exploitation materials. At Section 4K o pagtanggap ng benepisyo o pera mula sa insidente. Ang sinumang barangay official na lumabag dito ay pwede raw patawan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong at pagbayari ng hanggang 2 milyong pisong multa. Sa ngayon, higit 400 bata na ang na-rescue mula sa online sexual exploitation mula 2019. Pero nangangamba pa rin ang pamahalaan na marami ang hindi makapagsumbong. We cannot assume na magre-report ang bata dahil hindi naman nila alam kung
mali na pala yung ginagawa sa kanya ng mga magulang niya, mga kamag-anak niya. At the same time, hindi din sila magre-report dahil kilala nila yung mga perpetrators. Pero ang mas nakababahala, lumalabas sa pag-aaral ng Norwegian Mission Alliance Philippines na lumulutang ang Pilipinas bilang global hotspot pagdating sa online sexual abuse of children. Alam niyo po, ang ating Pangulo, ang sabi niya kahapon, no, napakasama nitong krimen na to. This is the worst of all crimes dahil ito'y laban sa mga bata. Plano ng gobyerno na isabak sa training ang mga barangay at iba pang ahensya para masigurong mababantayan ang ganitong kaso sa kanilang mga nasasakupan. Nakatakda namang kausapin ng Interior Department ang social media platforms gaya ng Meta para matulungan silang tanggalin ang exploitation materials. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Umabot sa higit 20,000 ang patay sa drug war noong 2016 hanggang 2017 ayon mismo sa tali ng Administrasyong Duterte. Lumabas ang bilang na yan sa pagdinig ng Kamara tungkol sa issue. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Bit-bit pa ang litrato ng anak, emosyonal na ikinuwento ni Cristina Pascual sa House Committee on Human Rights kung paano pinatay umano ang kanyang 17 taong gulang na anak noong 2018 sa kasagsagan ng drug war ng Administrasyong Duterte. Nanlaban daw si Joshua Laksamana kaya pinatay ng mga pulis sa Pangasinan. Pero base sa autopsy ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, nagtamo ng fracture at hemorrhage si Joshua. Lumabas na tinorture ito bago namatay. Giit ng nanay, ilang beses na dismiss ang kasong nilalaban nila. Supreme Court, pinakamalaki na po to. Lord, kako, sana kahit man lang dito, bigyan mo kaming pagkakataon. Hirap na rin po kami paano lumaban. Pagdating po doon ilang araw, dismiss na naman po. Paano po kaming hihiling ng hustisya sa ICC? Ayon sa accomplishment report ng Duterte administration, higit 20,000 ang namatay sa drug war mula July 1, 2016 hanggang Nobyembre ng 2017. Higit 3,000 ang napatay ng mga pulis sa kanilang mga operasyon. Ang iba, pinatay daw ng mga riding in tandem at iba pang di kilalang mga killer. Ang report na yan binanggit sa pagdinig ng human rights attorney na si Shal Jokno. Pero hindi raw yan nakita dati ni former Executive Secretary Salvador Medialdea. 2017 po yun. Ngayon, nasa internet yan. So, sinasabi nyo, wala kayong alam dyan. So, Internet. Kasi ako ay, hindi po. Kaya, oh my God. So, ito 2017 po na report. Anytime pwede nyo pong makita. Kung nga, nakita ko nga po eh. Oh, okay, so wala kayong alam. That was not part of my duties. And my territory's executive secretary was to give my report to the president, and from there on sa kanya na yan. Ito pong mga report na to, I mean, Mr. Chair, dumadaan po yan sa executive secretary po. Kaya nga tinatanong namin sa inyo kung nakita niyo po ba yan. Kasi dadaan naman sa inyo mga report po ng presidente, wala di ba? na akong copy. Okay. So kung wala, Mr. Chair, napasumpinan natin itong 2017 na report na ito. Nag-imbita na ang komite ng mga taga-Presidential Communications Office para sa karagdagang detalye tungkol sa dokumento. Samantala, hinimok naman ni Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Benny Abante ang mga kaanak ng mga biktima na humarap sa pagdinig kaysa pumunta sa mga rally. Yung rally nyo, walang pupuntahan yan. Nakita nyo, nagraya na kayo dati. May napuntahan ba? Lumabas din sa pagdinig na mula 2016 hanggang 2022 base sa datos ng Duterte administration, nasa higit 6,000 ang mga namatay mula sa mga police operation. Pero 52 lang ang inimbestigahan dito ng Department of Justice. Ayon naman sa NBI, nasa higit 400 kaso raw ang kanilang kasalukuyang tinitignan. Pinilit ng komite ang mga abogado na maghain ng class suit. Bago po kami makarating ng korte, kailangan po ng investigasyon. I do realize that. Hindi po kami private investigator. Giit naman ng komite, independent ang kanilang ginagawang pagsisiyasat at walang kinalaman sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Pero ayon sa isang mambabatas, the government can use the minutes of this hearing for the purpose of coordinating with the ICC if they want to coordinate. It is not for us to tell the executive department what to do.
Una nang sinabi ng Administrasyong Marcos na hindi makikipag-ugnayan ng gobyerno sa ICC dahil wala umano itong jurisdiksyon sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa ibang balita, tumaas ang demand ng mga Pilipinong nurse sa ibang bansa, partikular sa Amerika. Marami rin daw kasing nagbukas na oportunidad doon matapos mag-resign at mag-retire ang mga nurse noong pandemya. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Maagang pumila ang mga aplikanteng ito sa isang recruitment agency sa New Manila, Quezon City. Lahat sila nagbabaka sakaling maging nurse sa Amerika. Gaya ni Armandita na 20 taon ng nurse dito sa Pilipinas. Susubukan naman daw niyang ibang bansa para sa mas malaking kita. Kasi here, kapag private ka, ang liit talaga, underpaid ka. But when you go to US, mas malaki talaga. You will earn more. Si Jemel, dumayo pa mula Pangasinan para mag-apply. Alam natin ang sahod dito sabihin na natin na it's not enough. Kailangan talaga natin kumita ng mas malaki. Ngayon naman na tumataas na yung mga bilihin, mas mahirap na naman. Ayon sa Filipino Nurses United, higit 30,000 pesos ang entry-level salary ng mga nurse kada buwan sa mga pampublikong ospital dito sa bansa. Mas mababa pa riyan yung mga nasa private hospitals na 13,000 hanggang 15,000 pesos ang buwan ng sahod. Pero sa Amerika, kayang kumita ng Pinoy nurse ng 3 milyon hanggang 5 milyong piso kada taon o higit 250,000 pesos kada buwan depende sa experience at specialization. Sakto namang in demand ngayon ang Filipino nurses sa iba't ibang bansa lalo na sa Amerika. Kailangan daw doon ng mga nurse dahil marami ang umalis o di kaya nag-retire mula nang pumutok ang COVID-19 pandemic. Idagdag pa ang tumatandang populasyon ng US. As they live longer and their health care gets worse towards the end of their life, that is what is creating the demand for more and more nurses. Mas pinipili rin daw ng mga ospital sa Amerika ang mga Pilipinong nurse. They love Filipino nurses, that they had a great experience. They will tell you that the Filipino nurses are top of the top. So the hospitals, American hospitals, recognize that. Pero sa paghahanap ng mas magandang oportunidad, nagkukulang naman ang bilang ng mga health workers sa Pilipinas. Sa datos ng Department of Health, kulang tayo ng halos 200,000 health workers, kasama na ang mga nurse. Ang nakakatakot na mangyayari sa healthcare system natin ay yung pagko-collapse. Lalong paglala ng ating mga sakit, pagtaas ng bilang ng mga namamatay kasi hindi agad nalalapatan ng lunas. Batid naman daw ito ng gobyerno. Pinag-aaralan na raw nila kung paano mapapabuti ang sahod at benepisyo ng mga health workers sa bansa. Maraming tayong mga nababalitaan na willing naman sila to accept a particular salary grade basta malapit sa pamilya or basta nasa syudad. Ganyan yung mga ating inaaral para sila ay ating mapanatili sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. What's up mga kapatid? Simula na tonight ang Game 1 ng pakbakan ng San Miguel Beermen at Meralco Bolts para sa PBA Philippine Cup Championship. Importanteng laro para sa parehong kupunan na siguradong gustong makauna sa serye. At live mula sa Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Marty! Mikey, all-out support na mga fans dito para sa Game 1 ng PBA Philippine Cup. Para sa mga Meralco Bolts fans, gusto na nilang makuha ng kanilang favorites ang pinakaunang Philippine Cup Championship. 5 beses nang nakaabot sa finals ang Bolts pero wala pang nakakuhang kampyonato. Ilan sa veteran players na umaasang makuha na ang kampyonato sina Big Man Cliff Hodge at Team Captain Chris Newsom. Tutulungan sila ni Elaine Malexi, Bong Quinto at rookie player Brandon Bates. Pero hindi magiging madali ang daan ng Bolts sa kampyonato dahil nariyan ang San Miguel Beermen. Ang Beermen ang winningest team na meron ng 29 championships. May advantage din ang Beermen dahil nakapagpahinga sila ng halos 2 linggo. Habang lumalaban sa semi sa MVP Chris
Marshall Lassiter, CJ Perez at Jericho Cruz. Magkakaalaman na ngayon kung makukuha na nila ang momentum laban sa Bolts na gutom para sa kampyonato, para na rin sa fans sa kanilang prangkisa. Mikey, kanina inanunsyo din ng PBA Commissioner Willie Marshall na opisyal na sasali ang PBA sa paparating na 2024 season ng East Asia Super League. Sa kabila naman ng no height limit sa paparating na PBA Commissioners Cup Conference, pinag-uusapan din ang posibleng pagdagdag ng isang foreign guest team at 2 imports per team. O, diba, Mikey, how exciting news. Mikey, balik sa inyo. Nakaka-excite naman, pero maraming salamat, Marty Bautista. Sa ibang balita, panalo ng Sports Broadcasting Awards sa Asia Pacific Broadcasting Plus ang Signal TV para sa Pilipinas Live app. Nire-recognize sa nasabing award ceremony ang mga pinakamahuhusay sa international broadcasting and technology, digitalization at engineering. Simula ni-launch ng Signal TV last year ang Pilipinas Live app, pinadali nila ang access ng Pinoy sa iba't ibang sports. Kaya naman mas maraming Pinoy rin ang nakanood at nakasuporta sa mga international leagues tulad ng NBA, FIBA, AVC Challenge Cup at Volleyball Nations League. At syempre, gumanda rin ang viewership ng local leagues, PBA, PVL and UAAP. Back-to-back ang panalo ng Signal TV sa award na to dahil sila din ang nakakuha ng award last year para sa Signal Play app. Congratulations sa lahat ng bumubuo ng Signal TV at Pilipinas Live app. Pinadali nyo para sa aming lahat ng sports fans ang sumusuporta sa mga favorite teams and leagues namin. Okay, ang alis mga kapatid, may sports pa tayo mamaya. Susunod, Senator Risa Ontiveros nanawagan tuluyan ng i-ban ang mga pogo dahil sa umano'y banta sa pambansang seguridad. At git ng DepEd, dapat simple lang ang graduation matapos mag-viral ang mga graduation gift na money garland. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Palisin na ang pogo sa Pilipinas. Yan ang panawagan ni Senator Risa Ontiveros, lalo't mas nakumbinsi raw siya na banta ito sa national security. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Inabot ng 4 na oras ang executive session ng Senado kanina para talakayin ang mga problema na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kasama sa mga ahensyang dumalo ang National Security Council o NSC, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, Anti-Money Laundering Council o AMLAC, at iba pang security at intelligence service ng gobyerno. Closed door ang meeting para panatilihing confidential muna ang mga binahagi ng inimbitahang resource persons. Pero matapos ang sesyon, mas lalo raw nakumbinse si Senator Risa Ontiveros na panahon ng iba ng pogo sa Pilipinas dahil banta na sila sa national security. Hindi na bago ang mga eksenang ganito tuwing nire-raid ang mga iligal na pogo. Daan-daang dayuhan ang nahuhuli at nadadawit pa sa krimen ng ilan, partikular ang mga Chinese. Sila ang sentro ng investigasyon ngayon ng Senado kasama si Bamban Tarlac Mayor Alice Go na kinukwestiyon din ang pagkatao at nadadawit sa iligal na operasyon ng pogo sa Tarlac. Ayon kay Ontiveros na chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, mas lalong nadiin ang alkalde at mga pogo matapos ang executive session kanina. Nauugnay din kasi ngayon sa Chinese Communist Party o CCP ang ama ni Mayor Alice na si Angelito Go. Kaya bagamat hindi na nagbigay ng ibang detalye, mas nakumbinse raw sila Ontiveros na hindi talaga tunay na Filipino citizen ang alkalde. Lumalabas ang katotohanan hindi sa bibig ni Mayor Alice Guo at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon, pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno. Dahil sa mga impormasyong naibahagi sa executive session, umaasa si Ontiveros na irerekomenda ng National Security Council kay Pangulong Bongbong Marcos na paalisin na ang mga pogo. Bagamat may nakahain ng panukala sa Senado para iba ng mga pogo, pwede na raw naman itong aksyonan ng Pangulo. Nasabi ko na rin dati kay Presidente ng ilang ulit. Habang nakapagsalita ng at least minsan ng Senado
dun sa committee report ng Senate Committee on Economic Affairs sa ilalim ng kanyang dating chair na si Sen. Sherwin na paalisin na ang mga pogo sa loob ng 3 buwan. Habang hindi pa yan na-actionan, ang executive naman ay pwede ding umaksyon. Hindi naman imbitado sa executive session kanina si Mayor Go, pero nagpadala ito sa abogado niya kanina ng liham para kay Senator Ontiveros. Dito, pinabulaanan niya ulit ang mga aligasyong ipinupukol sa kanya, kabilang ang di umano'y pagiging protektor ng mga pogo at pagiging espiya ng China. Sa susunod na public hearing na lang daw paharapin ni Ontiveros si Go. Pero bago yan, kailangan munang makapulong niya ang Anti-Money Laundering Council para busisiin ang pagpasok ng malalaking pera ng Zunwan sa bansa, lalo't dalawa sa mga dating kasosyo sa negosyo ng alkalde sangkot sa money laundering scam sa Singapore. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nauuso ngayong graduation season ang pagbibigay ng regalong pera na ginagawang garland o money bouquet. Pero ang ilang guro at magulang tutol sa ganitong pakulo para iwas inggitan. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Money garland, money bouquet, at ang isang ito, may kapang gawa sa sandamakmak na 1,000 pesos. Ilan lang yan sa nag-viral na regalo ng ilang magulang para sa mga anak nila na graduate. Isa sa gumaya rito si Nanay Rubili. Ginawan din niya ng money garland ang anak na nagtapos sa senior high school. Gusto niyang makatanggap ng pera. Pera lang talaga. Wala siyang iniisip na money garland yung gagawin ko. Yung gusto lang talaga niya na, baka pwede naman. Yung parang nagpaparinig sa sa Facebook, tinatag ako. Siya raw mismo ang nagbalot sa mga pera na aabot sa 5,000 pesos. Shinare niya online ang video ng pagsasabit niya sa anak ng money garland. Umani ng libo-libong reactions at shares ang reels niya. May ibang natuwa, pero meron ding mga nayabangan. Maging ang National Parent Teachers Association, hindi sang-ayon sa nauusong pagbibigay ng magulang ng pera sa mismong graduation ceremony. Hindi po siya magiging magandang ehemplo kasi nga para bang out of this world na yung parang pagyayabang na po yan. Depensa naman ni Rubili. Kayabangan mo lang, ganito nga, napapasikat ka lang. Ano daw ako ng magulang kasi ganito. Sabi ko, wala talaga sa isip ko noon kasi ang nasa isip ko lang noon, ma-surprise yung anak ko, matuwa siya. Yun lang po, wala talaga ako intensyon na gagawin ko to para mainggit yung iba. Wala talaga, ma'am. Wala talaga sa isip ko. Tapos, doon naman sa school nila, wala naman ding sinabi na bawal. Batay sa memorandum na inilabas ng Department of Education noong Mayo, dapat gawing simple pero makabuluhan ang graduation at moving up ceremonies. Hindi raw kailangang masyadong magastos, magagarbo ang suot o kakaiba ang mga venue. Ang magulang na si Bernadette, flower bouquet ang ibinigay sa kanyang anak. Naglabas kasi ng policy ang mismong paaralan na nagbabawas sa pagbibigay ng graduation gift sa mismong seremonya. Sinabihan din po kami na it's a sign of respect din na importante po kasi yung tradition po ng graduation na respetuhin po yun since it's our day po na lahat po kaming graduate, lahat po kami equal po. Yung wala pong mas aangat ganon. So lahat po kami nasa spotlight. After na lang Payo naman ang grupo ng mga guro, kung gusto talaga ng magulang na magbigay ng graduation gift, wag na lang maging agaw eksena. We understand that this is a part of the appreciation of our parents, dun sa hard work na ginawa ng anak nila. Pero sana, yun lang discreet. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Idiniklara ni Pangulong Bongbong Marcos na regular holiday ang June 17 bilang paggunita sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice ng mga kapatid nating Muslim. Pinirmahan ng Executive Secretary Lucas Bersamin ang Proclamation number 579 na nagdedeklarang regular holiday ang June 17. Kasunod yan ang rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Malaking selebrasyon sa relihiyong Islam ang Eid al-Adha. Ginugunita rito ang pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah na isakripisyo ang kanyang anak. Susunod, wildfire sa northern Israel. Sinadya raw. Sino ang may kagagawan? At mga truck driver sa Bolivia nagkilos protesta dahil sa kakulangan ng langis.
Marami pa kayong dapat na malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binulaga ng rumaragasang lahar ang mga residenteng nakatira sa paanan ng pumutok na Bulkang Canlaon. At live mula sa La Castellana City, Negros Occidental, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, hindi pa lubusang nakakahinga ang mga Negrense sa epekto ng pagsabog ng Canlaon Volcano, pero heto at lahar naman ang nagpahirap sa kanila ngayong araw matapos ang malakas na ulan. Dahil dyan, nadagdagan pa ang mga inilikas na residente. Pinaka-naapektuhan itong La Castellana na nasa paanan lang ng bulkan. Sa pool sa videong ito ang pagragasa ng lahar sa isang ilog malapit sa Padudusan Falls sa La Castellana City kanina. Magkahalong putik at tubig na kulay apo ang rumagasa mula sa bundok matapos ang walang tigil na ulan sa Mount Canlaon. Sa isa pang video, nagkulay abo na rin ang tubig sa ilog na yan. Ayon sa mga residente, biglaan ang paglakas ng agos sa ilog. Ayon sa FIVOX, resulta yan ang nangyaring pagputok ng bulkan noong Lunes. Dahil sa malakas na ulan, inanod ng tubig pababa ng bulkan ang toneto-niladang naipong apo. Ating pong mga geologists, nandun po sila ngayong kasalukuyan sa area para po ang target nila, malaman nila ano po yung mga lugar na naapektuhan, gaano po ito kalayo na yung narating nitong mudstone nito in the lahar, gaano po kakapal yung na deposito. Dahil sa dami ng lahar, umapaw ang ilog sa barangay Biak na Bato sa La Castellana. Ang ilang residente, walang nagawa kundi sumuong sa kulay abong putik. Inabutan din ng News 5 ang mga tauhan ng PNP at DPWH na nililinis ang lahar. Nangangamba kasi silang manigas ang putik at hindi na maalis. Ginamitan na ng backhoe ang lahar na umapaw sa ilog na ito sa La Castellana City sa Negros Occidental. Kung mapapansin ninyo, mistulang semento yung lahar na isa-isang pinapala ngayon ng mga tauhan ng DPWH. Sa ngayon, nakasara ang bahaging ito ng Barangay Biak na Bato habang nagpapatuloy ang clearing operations. Kwento ng mga residente, ito ang pinakamatinding mud flow sa lugar na may kasamang malalaking tipak ng bato galing sa Canlaon. Pag ay natuyo ay semento na po siya. At kailangan po natin itong, kasi titigas po siya, kaya kailangan sa ating kalsada mabilisan na pag-i-scrape. Cheryl, inaalam pa ng mga otoridad ang lawak ng pinsala ng lahar sa La Castellana. Wala namang napaulat na nasaktan. Mas pinaigting ng mga LGU ang monitoring sa mga lugar na prone sa lahar, gayong may panakanakang ulan. Ayon sa Canlaon Volcano Observatory, patuloy ang pagbuga ng asupre ng Canlaon Volcano 2 araw matapos itong sumabog. Pumalo sa higit 4,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng Canlaon kahapon. Yan ang pinakamataas na level na naitala ngayong 2024. Malayo ito sa normal average na 300 tons kada araw. Cheryl, balik sa iyo. Maraming salamat, Gio Robles, at mag-iingat kayo dyan. Malawakang wildfire ang perwisyo ngayon sa Northern Israel. Kagagawan niya ng militanteng grupo sa Lebanon. Narito ang Frontline News Abroad ni Gerard de la Peña. Naglalagablab na apoy ang lumamon sa libu-libong ektaryang lupain sa Northern Israel. Ilang pamilya ang inilikas matapos madamay ang kanilang bahay sa wildfire na patuloy pa ring inaapula ng mga bumbero. Pero ang sunog na yan, hindi dahil sa mainit na panahon, kundi sinadya. At ang may gawa raw nito, ang militanteng grupong Hezbollah mula Lebanon. Nagpakawala raw ng mga rocket ang grupo papuntang Northern Israel. Kinumpirma naman ito ng Hezbollah. 8 buwan na nagpapalitan ng atake ang dalawang panig kasabay ng pagsiklab ng gyera ng Israel at Hamas sa Gaza. Kilalang kaalyado ng Hamas ang Hezbollah.
Kasunod na mga pag-atake ng Lebanon-based militant group, nagbabala ang Israel na posible pang lumala ang sitwasyon. Hindi na rin daw dapat ikagulat ang mga susunod nilang hakbang. It is up to Hezbollah to decide if this can be accomplished by diplomatic means or by force. We are defending this country and no one should be surprised by our response. Ayon sa military chief ng Israel, handa ang Israel Defense Forces o IDF na magkasa ng opensa sa border ng Lebanon. Giit naman ng Hezbollah, wala silang balak palalain ang tensyon. Pero hindi raw sila titigil hanggat hindi natatapos ang gyera sa Gaza. Hanggang ngayon, araw-araw na daragdagan ang mga namamatay sa Gaza. Kahapon, marami ang isinugod sa ospital matapos tamaan ng airstrike ng Israel. Tinatayang 19 ang namatay. Kabilang dyan ang 2 pulis na tumutulong noon sa paghatid ng ayuda sa mga apektadong residente. Sa huling tala ng Palestinian Health Ministry, higit 36,000 na ang patay sa Gaza mula nang sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas noong October 2023. Pero ang numerong yan, kinukwestiyon ng Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. May gumagalang leon sa Milpitas, California sa Amerika. Nakita ito sa bakuran ng isang bahay noon pang May 29. Umakyat pa nga ito at tumalon sa bakod. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakita rin ang mountain lion sa bakuran ng iba pang bahay. Rumisponde naman ang mga pulis pero hindi mahanap ang leon. Hanggang ngayon, hindi pa ito nahuhuli kaya inabisuhan na ang mga residente na maging alerto tuwing lalabas ng bahay. Huwag daw iwang walang kasama ang mga batang lumalabas. Mga kapatid, isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa bansa ang Mount Canlaon. Sa mga uri ng bulkan, ang Canlaon po ay maituturing na stratovolcano. Ito yung mga bulkan na cone-shaped tulad ng mayon. Ang earliest recorded eruption ng Canlaon ay noong 1866. Bago ngayong taon, huli itong pumutok noong December 20, 2017. Ang Canlaon po ang pinakamataas na bulkan sa Visayas sa sukat na halos 8,000 feet. Ang lawak po nito aabot naman sa mahigit 24,000 hectares. Sakop po niyan ang 4 na syudad at 2 bayan sa Negros Occidental. At sa lawak po nito, marami pang atraksyon ang Canlaon, katulad na lang ng ilang waterfalls at syempre, hot springs. Noong 2001 nga, idineklarang isang natural park ang Canlaon. Kaya pwede po itong akyatin basta may permit mula sa DENR. Hindi masama ang panahon at walang naitatalang volcanic activity sa paligid nito. Bagamat mapanganib dahil isang aktibong bulkan ang Canlaon, hindi naman natin maitatanggi ang yaman, ganda at ambag nito. Hindi lang po sa Negros, kundi pati na rin sa ating buong bansa. Kasing halaga ng ating araw-araw na paalala, ang K-Alaman ay K-Tiyamanan. K-Okay. Susunod, 6 na taong gulang na anak ng kongresista agaw eksena habang nagtatalumpati ang kanyang ama sa US House of Representatives. At ang mga dapat gawin kapag may nakasalubong kang katerno ng iyong OOTD, tampok sa kwento sang minuto. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, makakatanggap ang lahat ng pambato natin sa parating na Olympics ng cash incentive bago pa man sila lumipad at lumaban sa Paris. Ayon kay Philippine Sports Commission Chairman Dicky Bachman na nag-pledge ang ilang senador ng at least 30 million pesos. Ina-expect din ng PSC na lalaki pa ang fund dahil marami pang atleta ang pwede mag-qualify sa mga parating na linggo. Ang mga kuha dito ay iba pa sa mabubuo sa fundraising ng PSC Golf Cup na ibibigay rin sa mga national athletes. Sa basketball, pumirma na si former UP Fighting Maroon Carl Tamayo at maglalaro siya para sa Changwon LG Sakers sa parating na KBL season.
Huling naglaro si Tamayo para sa UQ Golden Kings sa B-League kung saan nanalo siya ng B1 Championship noong 2023. Nagkaroon sila ng mutual agreements ang kampo ni Tamayo at ang koponan sa gitna ng 2024 season ay buyout na siya. Madadagdag si Tamayo sa LG Sakers na natapos ng may 36-18 record last season at number 2 team sa liga papasok ng playoffs. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, pop but make it hugot feels. Yan po ang much-awaited collaboration ng bandang The Ones at P-pop supergroup na Alamat. Ayon sa dalawang grupo, ilalabas na sa June 14 ang kanilang bagong kantang pinamagatang Gupit. Ang The Ones, excited na para sa release ng collaboration song na ito na ayon sa mga miyembro ng banda, punong-puno rin ng feels. Thankful naman ang Alamat lalo't naging masayang experience ang collab project para mas mabigyan o magabayan pa sila ng kanilang mga tinatawag na kuya sa industriya. Lingid po sa kaalaman ng karamihan, yung birth pains ng Alamat ay na-witness namin firsthand. At sa maliit na paraan ay naging parte kami ng pagsisimula nila. So nung nasulat ni Kael tong Gupit, sabi ko, alam mo, perfect nito for Alamat. It was super give and take po talaga. In the process of making the song Gupit and collaborating with sa aming mga kuya ng The Ones, na-feel namin na parang, ay, may mga kuya talaga kami dito sa industriyang ito. And they guided us throughout the recording and everything. It was a fun process. Ito pa, mas pasasayahin pa natin ang panonood nyo mga kapatid. Dahil simula po sa Lunes, manonood ka lang sa Kapatid Network, pwede ka nang manalo ng cash prize at Sulit TV. Nood lang sa Todo Max Primetime 5 ng Kapatid Network at sumali sa Kapatid, Manood at Manalo Viewer Promo. Tutok lang simula Barangay 5 Panalo hanggang High Street. Abangan ang mga lalabas na bolang may mga numero sa inyong screen. Bilangin lang ang mga lumabas na bola. I-add at ang sagot i-send via PM with your contact information sa TV5 Facebook page at Messenger. Bukod po sa mga Sulit TV, may up to 1 million pesos na ipamimigay sa mga mabubunot na lucky winners. Kaya naman, simula June 10, abang na ng mga bola sa primetime sa ating Kapatid, Manood at Manalo Viewer Promo. At yan po ang ating showbiz updates at kay Alaman ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Kalad Karen. Ngayong medyo malamig ang panahon na ang ating mga kapatid online, abay di naman papachill sa kalokohan. Tulad na lang na kung ano ba raw ang dapat gawin kapag ang iyong OOTD abay terno sa iba. Yun nga, paano gagawin mo doon? Paano naman daw doon sa mga nanggugulat sa pagbirit? Ang mga pampa-good vibes na yan sa Kwento Sang Minuto ni Mark Logan. Lumalamig na ang panahon sa gabi. Hindi na muna kita kailangan, baby. Medyo hinihika na ako eh. At dahil sa kumita ng konti, palitan na natin ang ating katre. At dahil sa papasok na ang tagulan, kailangan ni nanay ng pabigat sa buhay. Sa bubong. Lo, pati sa NBA nahawa na dun sa taga-farm. At kapag may kaparehas ng damit, one at a time tayo, Mars. At kapag nakatabi mo sa jeep ang katerno, ilayo mo ang tingin, yung malayong malayo. Kapag lumingon ka, punda ka. At dahil buwan ngayon ng kasalan, kitang-kita sa mga kalalakihan sa litrato ang pagsisisi, kaseryosohan sa seremonya. Kaya ikaw, bride, you may now kiss the T-Rex. Ay, kaya sa oras ng iyong kasal, gayahin ang idol mo. Wow, asin kuhang-kuha, syala lang sa kumot. Magkaiba, nagbabalita mula sa frontline. Ay eto, may bibirit.
Mark Logan, News 5. At isa pa, kung kakulitan din lang naman, lalaban dyan ang trending ngayon na anak ng isang mambabata sa Amerika. Ang bata po kasi agaw eksena habang abay nagtatalumpati ang kanyang ama sa House of Representatives sa Washington. Seryosong-seryoso sa kanyang speech si Republican Representative John Bros nang makuna ng kanyang 6 na taong gulang na anak sa kanyang likod. Ang iti-iti lang ng una yung bata. Pero ilang saglit lang, abay di na niya napigilan ang kanyang kakulitan. Naglabas dila, nag-ikot-ikot ng mata at iba pang makukulit na facial expression ang bata. Sabi ni Rose, sinabihan niya talagang ngumiti sa camera ang kanyang anak para sa mga nanonood nitong nakababatang kapatid. Ang video na yan agad namang kinagiliwan ng netizens. Smile lang yung bilin eh, hindi mangulit, diba? Pero bakit kaya niya bit-bit kasi din sa likod niya yung bata, yung anak niya? Pero ang cute Ang mga bata talaga unpredictable. Ang cute nila. Very cute. At yan po mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.